Marahil ay magtaka ka, Jessica, no, kung bakit ba ako nakikialam, no? Ano ba ako sa kanila? Sila Justin, ang pamilya nila, bagaman yung ate niya at kuya niya, matagal na panahon nang nakilala ko sila, no, 2011 pa. Pero pagkatapos noon, hindi ko na sila nakita dahil napalayo naman ako. Ngayon, ang kanilang father naman at mother, kailan lamang kami nagkita-kita, no? Itong July lamang. Bagaman kilala ko na sila nung sa mga ate at kuya niya, no? Sa ngayon, Jessica, kung bakit ako magtatanong sa inyo ngayon, ang mga katanungan ko ngayon sa inyo ay magsisilbing foundation ng inyong pag-iibigan, no? Parang ganito, Jessica. Bago ko tanongin si Justin. Sa iyong palagay at sa iyong damdamin, Jessica, nakahanda ka ba talaga na ibigin si Justin ng buong buo na hindi magmamaliw, hindi kukupas? Nasa record ko yan, Jessica. Kahit 10 taon hindi ma-erase dito ito. Nadinig mo naman, Justin. Sa iyo, Justin, may papangako mo kaya, anak, na mamahalin mo si Jessica na walang kaagaw sa iyong puso hanggang sa buong buhay mo? Pangako rin yan, Justin. So, ngayon, matanong ko kayo, sa inyong palagay, paano nyo papagtibayin ang inyong pag-ibig? Ano ang mga kaparaanan, Jessica, Justin? Ano ang mga kaparaanan na maaari nyong gawin, salitain, isipin, upang ang inyong pag-iibigan ay maging matibay at matatag at manatili hanggang sa inyong buhay? Magbigay nga kayo ng sampol. Para po sa akin is maging open po kami sa isa't isa gano'n po. Maging open. Very good. So you, Justin. Paano pa namin makapagtibay is harapin po namin na dalawa po kami na buong buhay po yung mga pagsubok na dadating sa amin, brother. Kasi ang pagsubok kasi, brother, nandiyan lang po yan. Kailangan po namin harapin. Huwag namin sabihin na lalayo kami, kundi harapin namin, brother. Kasi pag hinarap namin yan, nasa likod namin ng Panginoon na siyang gagabay sa amin or magbibigay sa amin ng light or way na paano namin ito masusubukan, na ang resulta, brother, ay bibigyan kami or bibindisyon na kami ng mas matatag pang pagsang. Maganda. Okay, babaguhin ko naman ang tanong. Halimbawa, Jessica, paglipas ng mga araw, buwan kaya o taon, ay makita mo na si Justin ay mayroong ugali na hindi mo gusto, makakapag-adjust ka kaya? Para po sa akin, kung mahal ko po isang tao, is kaya mo pong mag-adjust para din po sa kanya. Hindi ka magagalit. Magagalit din po, pero yung po ugaling yun is tatanggapin ko rin po. Ayan. Gusto ko yung sagot. Halimbawa, ibabalik ko sa iyo ang ganong question, Justin. Balang araw, makikita mo na mayroon palang ugali si Jessica na ayaw mo. Sa palagay mo, matatanggap mo yung ugali niyang yun na ayaw mo? Una, brother, is pag nakilala mo kasi yung tao, brother, pag may nakita ka man na pangit sa kanya, siyempre po, parang mapapag-isip mo, ba't ganito siya, brother? Pero habang tumatagal kasi, brother, is unti-unti mo siya nakikilala, unti-unti mo nakikita kung paano niya nabuo yung ugali na yun, at habang tumatagal, brother, is unti-unti mong natatanggap yung ganong ugali niya, kasi alam mo yung punot dulo ng brother, at alam mo din kung paano yun pakisamahan. Alam niyo, mga anak, kung bakit ko kayo na-interview? Gusto kong maging ninong niyo kami. Ang ninang, kung maalala niyo kami sa inyong kasal, siguro lilipas pa ng mga ilang taon ngayon, mula ngayon, Jessica, marahil ikakasal kami ni Justin. Sana hindi niyo kami makalimutan, no? Kaya kung bakit ko tinatanong sa inyo ito, gusto ko na itong mga tanong na ito, alam ko na hindi basta mawawaglit sa inyong isipan. Alam ko na iisip-isipin ninyo ito, no? At itong mga tinatanong ko sa inyo, itong mga anak, dito nyo makikita, no,
na pag nakita nyo na may pagkakamali ang iyong minamahal at hindi ka makakapag-adjust, hindi na totoo yung sinasalita nyo dito. Ano? Kaya ito, pauna kong tanong sa inyo. Ngayon, ito na. Halimbawa lang kung darating kayo sa isang pagsubok, kasi normal ito mga anak, ano? Kung halimbawa, Jessica, Justin, darating kayo sa punto na magsasama na kayo, kakasal kayo. Ngayon, darating sa isang pagkakataon na may pangangailangan kayo, ngunit wala. Mayroon kayong mahigpit na pangangailangan, ngunit wala kayong magagawa. Sa palagay nyo, sino ang sisisihin sa inyo? Okay, medyo mahirap babaguhin ko. Magiging professional kayong dalawa. Magkakaroon kayo ng magandang buhay. Ngunit, maging mayaman man kayo o manatili kayo na nasa certain level lang, nasa kalagitnaan lang ng buhay, hindi maaalis yung pagkakataon na dumarating yung talagang pangangailangan. Pangangailangan. Na kayong dalawa ang mangangailangan o ang inyong buong pamilya ang mangangailangan. Ang tanong ko, sino ang dapat sisihin sa inyo? Well, hindi pa nyo masagot kasi hindi pa nyo nararanasan. Ngunit kung bakit ko tinatanong ito mga anak, walang mag-asawa o pamilya na hindi daranas sa ganito, Justin, Jessica. Wala. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Kahit maging mayaman kayo. Kasi, hindi lang sa financial mangyayari ito. Maraming mga bagay na maaring mangyari sa pamilya. Ngunit, kung mangyari man ito, normal lamang. Ngayon, ang may advice ko sa inyo, nawa, huwag ninyong hintayin na mangyari yung mga bagay na yon upang saka lamang kayo humanap ng solusyon o kaparaanan. Because sabihin, palaging advance kayo sa kaisipan. Yung inyong gagawin, yung inyong plano, sa isang taon, dapat meron na kayong listahan ngayon. Parang ganito, ganito pala sweetheart, pag ikinasal na kayo at magsasama na, may plano na. Ito ang isang sekreto ng matagumpay na pamumuhay mga anak. May plano. O, pati yung mga anak may plano kung maaari. Pati mga budget may plano. Pati pag-iipon may plano. At higit sa lahat, na plano at isa sa katuparan ay pasakop kayo ng buong buo sa ating Panginoon. Okay, so maikli lamang ang sasabihin ko, Bagaman nakapagsabi ako sa inyo ng medyo malalalim na hindi nyo kayang sagutin nakapagtanong ako, nawa mga anak, palagi nyo akong maalala at kung parang meron kayong gustong tanungin, puntahan nga natin, hindi pa man na ikinakasal, puntahan nga natin si Ninong Mario. Baka may masabi, bagaman biro ko pa lamang ito ngayon, pero kung tututuhanin nyo, naalalahanin kami, tututuhanin din namin na maging ninong nyo kami at ninang. At papagpalain kayo ng Panginoon. Ang ibibigay kong teksto sa inyo mga anak, nawa pakaingatan nyo ito, Ito ang isa sa pinakamagandang teksto sa buong Bible. Naranasan mong nagbasa ng Bible, Jessica? Meron kang Bible na naka-download sa basahin mo, Ang 2 Corinthians chapter 13 verse 14.
Kunin mo yung Bible, Justin, at ipabasa mo kay Jessica. Kasi, hindi pa man kayo ikinakasal, bibigyan ko na kayo ng gift. No? So, ang gift na ito, hindi magmumula sa akin. Ano? Magmumula to sa Panginoon. At nawa, iingatan yung mabuti, Jessica, sapagkat ito, dito sa teksto nito nakasalalay ang inyong 2 Corinthians chapter 13 verse 14. 13 po. Chapter 13 verse 14. Ipabasa mo o basahin yung dalawa, no? At hinihiling ko sa inyo na ito sana ay maging memory verse nyo, no? Okay, basahin ninyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.